Ako si Sunny. Kuya San ang tawag nila sa akin. Nurse ako sa isang provincial hospital. Meron lang akong gustong ikwento. Lahat naman tayo hindi nakakalimot kapag nagmahal tayo ng isang tao na alam mong minahal mo ng buong buhay at puso mo. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan parang gusto mo nang sumuko. Ilang linggo rin ang nakaraan nang namatay ang relasyon namin ng huli kong girlfriend, si Rose Ann. 2 taon ang itinagal ng relasyon namin. Akala ko noon, panghabang buhay na kaming dalawa. Pero hindi pala. Kaya heto, lagi kong binabalikan ng paborito naming lugar, paborito naming tagpuan. Hanggang isang araw, isang lalaki ang nagbibihis babae ang tumambay malapit sa akin. Bakit ganon? Inis agad ang nararamdaman ko. Patingin-tingin kasi sa akin. Iniiwasan ko siya. At maya-maya pa umalis na ako. Nasira ang araw ko nang makita siya. Kinabukasan, bumalik ako sa paborito kong lugar. Sabi ko, sana wala lang istorbo. Ang sarap kasing sariwain ng mga alaala sa lugar na yun. Mag-iisang oras na ako doon nang makita ko na naman ang binabain na yun. Pinipigilan ko na lang ang sarili ko na mainis. Feeling ko kasi kunwari may kausap siya sa telepono para magpapansin sa akin. Tuloy yan ang uminit ang ulo ko. Umiwas na lang ako. Dalawang araw din akong hindi pumunta sa lugar na yun dahil sa sobrang busy ko. Tinoon ko din ang sarili ko sa pag-inom ng alak kasama mga tambay sa kanto malapit sa amin. Nakakapagtakang dinala naman ako ng mga pao ko sa paborito kong lugar. Bahala na kung nandun man yung binabain na yun. Buti na lang wala siya doon. Gaya ng inaasahan, ayun, nakita ko na naman siya. Aalis na sana ako nang nagulat ako sa boses niya. Hindi ko alam pero natatawa ako sa tuwing nagsasalita siya. Ay nako, inaasar mo na naman ako. Okay. Sige. Ha?
sige. Di ko na malaya. Gumanti yata sa akin. Iniwan niya ako doon na parang tanga. Mag-isang nakangiti. Napaisip ako, bakit nga ba ako magagalit sa kanya? Paanim na araw. Bakit parang nawawala na ang dahilan ko kung bakit ako pumupunta sa lugar na yon? Pagdating ko doon, sumusulyap ako kung darating siya. Yung binabain na kinaiinisan ko. At ngayon kinatutuwaan ko na. Mukhang hindi siya darating. Isang oras nang lumipas, wala pa rin siya. Naiinis ako. Hindi dahil sa kung ano siya, kundi dahil hinihintay ko siya. Hindi na siguro ako sanay nang wala siya dito. Ang weird pero yun yung nararamdaman ko eh. Sa wakas dumating na siya. Kaso nasugatan siya. Buti na lang dala ko yung first aid kit ko. Aray! Ganda naman. Ang sakit eh. Makikilala ko na sana siya nang biglang umepal naman ng barkada ko. Hinihintay niya ako at dadayo na daw kami ng basketball. Bigla akong nag-alala sa kanya dahil iniwan ko siyang ganun. Pero napangiti niya pa rin ako. Kinabukasan, nagkita na naman kami. At agad kong kinamusta ang sugat niya sa paa. Dolen pala ang pangalan niya. Dal daw ang tawag sa kanya ng mga kaibigan niya. Simula nun, tuwing magkikita kami doon, lagi na kami nagkikwentuhan, nagtatawanan, naging magkaibigan. Isang linggo pang nakaraan, napamahal na yata ako sa kanya. Napakabait ni Dal. Ewan ko ang tawag sa aming dalawa. Hindi naman kami pero magaan ang loob namin sa isa't isa. Excited akong makita siya ng sumunod na araw. Napakasaya kong nakilalang isang tulad niya. Akala ko
hindi ako magkakagusto sa isang tulad niya. Bakit ganon? Bakit wala pa siya? Hinihintay ko siya ng ilang oras. Lumipas ang 1, 2, 3 araw. Hindi ko siya nakikita. Walang dalang sumipot sa lugar na yun. Sarado ang telepono niya. Hindi ko alam kung saan siya pwede puntahan. Isang gago at kalahating di ko naitanong kung saan siya nakatira mismo. Tanging pangalan lang ng bayan ang sinabi niya. Nakakainis. Bakit pa ganito? Naulit na naman ang akala ko'y tapos na. Kala ko, sa katulad niya, hindi na mangyayari ang naging karanasan ko sa naging girlfriend ko. Lahat tayo nakakapagsalita ng ayaw ko na. Nakakapagod magmahal. Bumalik ako doon. Hindi dahil kay Dal. Anniversary sana namin ni Rose Ann. Gusto ko lang kalimutan ang lahat. Siguro kailangan ko nang iwasan ng lugar na yun. Habang tumatagal kasi, lalo lang ako nasasaktan. Naisip kong walang matatapos kung hindi tatapusin. At walang maiiwan kung walang magpapaiwan. Tinatanong ko ang sarili ko, ano nga bang nangyari sa akin? Basta, ang alam ko lang, minahal ko sila. Hahanapin ko na lang ang tamang lugar, tamang panahon, tamang oras, tamang tao. Ako bang siyang nakulang o ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ngayon, bakit naglaho na? Damdamin ay nasasaktan, puso'y nasusukatan. Pangako mong pagmamahal. At kung siya man ang taong yun, napaisip ako, bakit nga ba ako magagalit sa kanya? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ngayon, bakit naglaho na? Damdamin ay nasasaktan, puso'y nasusukatan. Pangako mong pagmamahal ngayon ay nasaan? Ano